Okay po, so magandang hapon po sa lahat. And happy Lord's Day po ulit sa bawat isa. So yung sermon po na mapapakinggan nyo po ngayong hapon, galing po siya kay Reverend Mark Chen. So siya po ay pastor ng FERC o yung First Evangelical Reformed Church na may matatagpuan naman po sa Singapore. And salamat sa Diyos for allowing us to proclaim this sermon ngayon pong hapon. Okay? So, nung mga nakaraang week, may nabasa po kong article. Tell me you're a Filipino without telling me you're a Filipino. So, napakadaming list na, doon sa nabasa ko pong article, na tayo daw mga Pilipino, automatic natin na ginagamit yung mga labi natin kapag nagtuturo ng mga dimension, ng mga direction, instead na gamitin yung mga kamay natin. Diba katulad pag may nagtanong sa atin saan papunta yung dito or papunta saan. So, ginagamit natin yung mga labi natin. So, another one sa list is meron din daw tayong unique charm sa way ng pagkipag-usap nating mga Pinoy. Lalo na kapag tumatawag tayo, for example, sa mga di natin kakilala na ang ginagamit natin is that either kuya, ate, o kaya boss. Boss, paabot nga nung bayad. So, yun ang ginagawa natin eh. Boss, punta ka na dito. So, kaya naman, bukod dun sa, kasi unique nga yung charm natin when it comes to talking. So, ganun yung, sa default attention grabber naman natin mga Pinoy, sit-sit naman yung ginagawa natin. Psst, uy, ganun. O kaya, tas tatango lang tayo sa kakilala natin. Uy, psst, pre, okay ka ba? Or, kumusta ka? So, ganun ka-unique yung parang may secret code yung ginagawa natin mga Pinoy when talking to someone. So, lalo pag may mga nakakasalubong tayo, so ganun yung ginagawa natin. Ito pa, isa pa. Kahit naman sa pagkain, so bukod sa matamis yung style ng spaghetti natin, hospitable yung culture natin. Na sinasabi pa rin natin kapag may nakita tayo tapos habang kumakain tayo, na inaalok pa rin natin, oy, kain tayo. Pero iniisip din natin na sana wag kumuha yung tao eh. Tapos bigla talagang sumandok. Pero well, hospitable po talaga tayo mga Pinoy. So kahit sa mga ganong aspect. Ito po isa pa, doon sa list na hindi kompleto yung mga banyo natin kapag walang bidet, hindi, tabo. So, hindi kompleto yung mga banyo natin kapag walang tabo. And second nature na sa ating mga Pinoy na gumamit ng tabo. So, pag nakita tayo ng banyo or any toilet na walang tabo, parang nakakailang na gumamit. Ito po isa pa. Another one. Ito po parang national sport na natin. Basketball, hindi. Karaoke. So, yung madalas natin na kapag mayroong mga birthday yan, na hinahanap natin kung mayroong bang karaoke. So, sa anniversary, may karaoke po eh. So, parang order. So, ganun ka-unique yung Pinoy culture natin. So, mula sa pag-iipon ng mga plastic bag, so hanggang sa pagmamano sa mga matatanda. So, meron mga tayong ganung unique charm sa atin na nagpapasaya din. Di ba nga, napagtatawanan natin ngayon, nagiging meme pa at the same time, pero nagiging heartwarming din para sa mga Pilipino. Itong mga small quirks ng identity natin. Pero ngayon naman, in the same way, ang tanong naman sa atin is that, what makes a Christian? Paano mo malalaman na yung isang tao ay Kristiyano? So yun po yung point. Bakit ko po nabanggit about our culture? And ito po yung importanteng bagay na matandaan po natin o yung key dito sa question na pinose ko po sa inyo ngayong hapon. Na dahil nagpapasalamat tayo sa kaligtasan na makita natin sa Panginoong Hesukristo, nandun yung pag-strive natin to live for Him by doing good. And kapag sa mga panahon naman na tayo po ay nagkakasala, we repent. So yun po yung magja-generalize ng ating identity bilang isang Kristiyano. So ngayon, yun po yung pag-aaralan natin, lalo na po ngayon. And compared doon sa pinag-usapan natin last week sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 31, wherein tinignan natin yung keys to the kingdom of heaven na tinuro sa atin ni Elder Ed. And tinuro sa atin na binubuksan ng Ebanghelyo yung kaharian ng Diyos. And yung kaligtasan para sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesus.
Tandaan niyo po yung lesson po natin last week. So kapag hindi sila nanampalataya, itong mga taong ito, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. And hindi rin sila maliligtas. And kung tunay sila na believers, so ibig sabihin po nun, magpapatuloy sila na mamuhay in holiness before God. So, pero kapag merong persistent sin naman and merong impenitence dito sa tao, so church discipline removes them from the church. And yung pag-aaralan natin ngayon is, pinag-aaralan natin last Lord's Day 31, yun po yung part ng church, to preach the gospel and to exercise church discipline. And ngayon namang hapon, titingnan natin yung part naman ng isang believer dito sa Lord's Day 32. As we go and as we enter itong section ng gratitude. Na kung yung isang tao ay tunay na believer, na siya po ay iniligtas ng Diyos sa mga kasalanan niya, then he will, by nature, he will do good. Gagawa po siya ng mga mabubuting gawa to demonstrate the reality of his salvation. So siya po yung merong puso nagpapasalamat dahil sa ginawa ni Kristo and patuloy po siya nananampalataya and sumusunod sa Diyos out of a pure heart na yung part na to yung Diyos din ang gumawa Itong heart na tinutukoy dito. Kaya kapag itong tao na to, siya po ay nagkakasala, itong tunay na Kristiyano, siya po ay nagsisisi. Siya po ay nagre-repent because he is enabled to repent. Pero yung isang tao, yes, he calls himself a believer, kaso ay nga lang, hindi nagpapatuloy sa pananampalataya o sa pag-pursue ng holiness in his life, but instead patuloy siya na nag-i-indulge sa mga sins of the old man nang walang kahit anumang pagsisisi. Sige, sabihin na po natin na kahit hindi siya ma-excommunicate dahil sa tindi ng hypocrisy ng tao na to, sa tindi ng paglalagay niya ng cover or mask sa mukha niya to show na outwardly tunay akong Kristiyano. Kahit na ganun, kahit hindi siya makita or ma-found out na siya po ay hindi tunay na believer, lalabas pa rin po sa bandang huli na hindi siya makakapasok sa langit. So now, looking at this topic na siya pong i-expound natin ngayong hapon, pag-aaralan natin yung passage na binasa natin sa Hebrews 6, sa 1 Corinthians 9, and hahati-hatiin natin ito sa dalawang sections. So the first is false faith and its fruits, and the second is true faith and its fruits. So yun po yung magiging division natin so that we are going to study and learn about this passage. So ngayon, bago po natin i-divide yung Word of God, so let us ask the Lord for help. Our Heavenly Father, we thank you that in your mercy, that you have turned our hearts from sin to Christ. That before, O Lord, we were once blind, but now we see. Once lost, that now we are found. And now by your Spirit, you feed us not only with bread, but with every word that comes from your mouth. And as we are here now to hear your word expounded, preached to the congregation, we pray that you open our ears, that you illuminate our mind. So with this preaching, O Lord, strengthen our weak faith, and may this word sanctify us and deepen our joy in you, our Redeemer. Through Jesus Christ we pray. Amen. Sige po, punta tayo sa unang point ng pag-uusapan po natin ngayong hapon. Kung ikaw ay tunay na believer, sabi nga natin kanina, yung meron magkakaroon ka ng tunay na pananampalataya. And may kita po ang lahat ng ito sa fruits. Pero ang tanong naman is, paano kung hindi ka tunay na believer? May kita rin po ito sa fruits. And ngayon, punta po tayo sa text na may kita po natin sa Hebrews 6 na binasa natin kanina. So dito, ina-address nung writer ng Book of Hebrews yung mabigat na situation ng church. Okay? So mamaya i-observe natin yan isa-isa. Kasi dito po sa context dito, may mga nagsasabi na yes, believer sila, nananampalataya sila, they were baptized, they were joined in the church, well, at best, externally. And tinatawag nila yung mga sarili nila bilang Kristiyano. Pero, mas mahal nila yung mga kasalanan nila and yung buhay nila sa mundo kesa kay Kristo.
So hindi talaga sila tunay na sumasampalataya and kalaunan, umaalis sila sa church. And ito rin po yung may kita, and that is why binasa po natin yung parable of the sower. Na may mga umaalis sa pananampalataya dahil sa mga cares of this world, dahil mahirap yung buhay. May mga umaalis sa pananampalataya dahil sa kayamanan, dahil masarap yung buhay. And may mga umaalis sa pananampalataya dahil sa pleasures. Dahil sinasabi nila na exciting yung buhay and pwede mo ipagpalit si Kristo compared sa mga excitement ng buhay na yon. Yun yung sinasabi nila. And meron ding mga umaalis kasi merely emotions lang yung pananampalataya nila. Pero habang kabilang po sila sa church, still, marami silang na-experience. And ito yung titingnan natin sa Hebrews 6:4-6 na binabanggit yung 5 bagay na na-experience nitong unbeliever. Sige, tingnan po natin. Una, punta po tayo sa verse 4. So dito una, sinasabi sa verse 4, "For it is impossible in the case of those who have once been enlightened." So ito pong mga tao to, they were enlightened. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng knowledge of the Bible. Naunawaan nila yung gospel. It made sense to them intellectually kasi merely na ganito lang yung nangyayari. But, ang kaso nga lang, there was no root. Ibig sabihin, walang ugat sa kanila. Na kahit na naliwanagan sila, well, dito may kita natin if we can observe. Hindi sinabi ng writer ng Hebrews na sumampalataya sila sa Ebanghelyo. Na-enlighten lang sila, gaya ng maraming tao, even sa loob ng church, kahit na sabihin na natin na uma-attend sila ng Bible study, ng mga Sunday school, nakikinig ng mga sermon, but still, they fell away. Gaya ng sinasabi nga dito sa verse 6. So, pangalawa naman, so sinabi sunod sa verse 4 pa rin, buuin ko lang po yung thought, no? For it is impossible in the case of those who have tasted the heavenly gift. So, itong mga taong to, they tasted the gift of salvation. Na-experience nila yung joy. Pero gaya po ng seed na nasa rocky soil, dito po sa parable of the sower. So may parallelism, ibig sabihin, ano? So masaya nilang tinanggap yung ebanghelyo. Nandun yung emotion sa kanila. Marahil nasa isip nila, namatay ang Panginoong Hesus para sa mga kasalanan. Makasalanan din ako. Parang okay pala na maligtas. Pero darating sa buhay nila, yung sobering reality that to taste is not the same as to eat or to drink. Magkaibang bagay. Di ba po sinabi ng Panginoong Hesus na siya po ang living water? And whoever drinks of Him shall never thirst again. So, di ba makikita po natin yon from Book of John? And meron din, sinabi din ng Panginoon na siya yung living bread. Na yung sino mang manampalataya sa Panginoon will be satisfied. I know, nabasa niyo na po yun across John. But, ulitin ko lang, to taste is not to eat or to drink. Magkaibang bagay. Kasi yung pag-taste, subok lang yun eh. Pagtikim, sabi nga sa Tagalog. And yung ginagawa lang is, as we taste merely or pagtikim, ginagawa lang yun para makita kung gusto mo ba or hindi. Para po yung, for example, lalo na sa mga bata or sino man po sa atin na may sweet tooth dito. Halimbawa, nakita siya ng any matcha flavored desserts. For example, may mga nagutom ba doon sa binanggit ko? So, masarap sa una, any matcha flavored desserts. Well, yung mga pure, I think. So, nandun yung earthly sweetness nung pagkain, itong dessert. Pero habang tumatagal yung pagkain, the more you consume, lalong nagiging mapait yung lasa. Para it gives way na nalalasahan mo yung grassy bitterness ng matcha. So ngayon, sa simula, matamis ang Panginoong Hesus sa kanila. Pero unti-unti nilang naintindihan yung buhay Kristiyano na hindi siya masayang tunay. But nakikita nila na hindi pala yun madali. Ibig sabihin, kailangan ng self-sacrifice. Tinuturo sa atin palagi, self-denial.
or giving up your sins that you love so much. Paano kung gano'n na yung mga tinuturo? Kaya ngayon, sinasabi ng mga tao is that, di, parang ayoko na kay Jesus. Nalasahan ko na, ito pala yung mga requirements, pero ayoko pala. And ganun po ba tayo as we treat our Lord Jesus Christ? And ito po mga unbeliever na ito, yun nare-realize nila. And ito po yung mga hypocrites in the church. So pupuntahan naman po natin pangatlo. So sabi po sa verse 4 pa rin, So buuin ko again yung thought. For it is impossible in the case of those who have shared in the Holy Spirit. Dito po, literal po na sinasabi dito, even sa original language, na sila na mga naging tagatanggap o kabahagi ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin po nito, na-experience nila or naranasan nila merely yung mga spiritual na bagay. Pero ang kaso nga lang, hindi nila tunay na tinanggap and hindi rin indwelling sa kanila yung Espiritu Santo. Ibig sabihin, yes, naka-experience sila ng mga blessings, naranasan, familiar sila sa way ng pagdadasal natin, pinagdasal din sila ng iba, or marahil naka-engage sila sa mga spiritual activities. Pero, hindi nila naranasan yung life-changing work of the Holy Spirit. Yung pagbabago ng puso. Na mula sa dating buhay nila, na nandun yung obsession sa kasalanan. But di nila naranasan na magkaroon ng transformation, na magkaroon ng pagmamahal sa sweetness ni Kristo, and it comes from our surrender to Him. So ito naman tingnan natin, sa pang-apat naman, sabi naman sa verse 5, For it is impossible in the case of those who have tasted the goodness of the Word of God. Again, same kanina, yung sinasabi lang po dito is that they tasted. They tasted the Word and found it good. Ito po yung mga nakinabang sa salita ng Diyos sa paraan lang na ini-enjoy nila. Na merely impress lang itong mga taong to. Yes, kasi pwede pa rin tayo maantig Yung mga damdamin natin, lalo na, maantig yung mga damdamin ng mga unbelievers, lalo na sa sinasabi ng Scripture. Case in point, yung sinasabi sa Mark 6:20, For Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and he kept him safe. When he heard him, he was greatly perplexed, and yet he heard him gladly. Nagustuhan ni Herod yung pakikinig sa preaching ni John the Baptist. Ibig sabihin, ito po yung tinutukoy, na he only tasted the goodness, pero walang pagbabagong nangyari. And sa huli, tinanggihan niya yung mga kautusan ng Diyos, and guess what? Pinapugutan niya ng ulo si John the Baptist. So panglima naman, sa verse 5 pa rin, For it is impossible in the case of those who have tasted the powers of the age to come. So anong ibig sabihin ng word dito? So yung word na power dito, tumutukoy po yun sa mga miracles. So miracles naman. And nung mga panahon na yon, lalo na po in this point of time, na-witness nila yung mga miracles. Na nakita nila na in-authenticate ng Diyos yung mga salita niya sa pamamagitan ng mga signs and wonders. So yung mga tao po dito na binabanggit sa Hebrews 6, sila po yung mga nakita ng miracles. And hindi lang yon, sabi nga natin kanina, na enlightened sila, they tasted the gift of salvation, na experience nila yung mga spiritual na bagay, they found the word good, and they witnessed miracles. Pero, sabi nga natin dito sa verse 6 as we read, yung nakasulat dito is, they have fallen away. So yung nakakalungkot dito na reality as said in this passage, na sila ay tumalikod. Ano pong ibig sabihin po nito dito sa passage? Alam niyo po, when you fall away, you fall from something toward something. Meron ka pinanggalingan, meron kang pupuntahan.
And sa original language po na ine-employ dito sa passage, yung ibig sabihin po nito is, kapag yung nadulas tayo sa daan, na halimbawa naglalakad ka sa kalsada, then bigla ka na aksidente, nadulas, or mahuhulog sa drainage sa tabi or sa kanal. So parang ganun yung idea ng illustration. So they are falling from the way of Christ. And patungo sila saan? Kasalanan and rejection kay Kristo. Ngayon po, para po mas malinaw sa atin, para po sa atin, even in the best of believers, nagkakasala tayong lahat eh. Andun pa rin yung reality of indwelling sin in us. And naka-experience marahil yung ilan sa atin na magkakaroon ng time sa buhay nila wherein they backslided. Pero hindi ibig sabihin nito that they have fallen away. Listen, pakinggan po natin ito. If we fear losing our salvation, we hate our sins, if we want to repent, yun po ay mga clear indication that we haven't fallen away. Yun po yung tatandaan po natin. Kasi isipin po natin, ito coming from many illustrations from the scripture. Kung yung pagsisinungaling po sapat na para mawala yung kaligtasan natin, then Abraham would have been lost. Tama po ba? Then kung yung drunkenness dahilan ng pagkahulog natin, pagkawala ng kaligtasan natin, then si Noah naman. Noah would have been lost. Kung adultery naman, wala rin si David. And kung yung pag-deny naman kay Kristo out of fear sapat, so Peter would have been in the lowest of hell. Dahil nga, dininay ni Peter ang Panginoong Jesus 3 times lang naman. So, sila pong lahat na binanggit ko, yes, nagkasala silang lahat, pero sila ay nagsisi. So, na doon yung repentance sa kanila, and ito yung patunay sa atin ng Scripture that God does not despise a broken and contrite heart. Pero yung mga hindi nagsisisi, and this serves as a warning for all of us, yung mga hindi nagsisisi and hindi nagre-repent, kundi patuloy na namumuhay sa kasalanan, which is unbelief, hindi siya tunay na believer. Mababasa po natin, di ba? Ito po naman yung reason bakit binasa natin yung 1 Corinthians 6, 9 to 10. And dito sa passage na to, again, 1 Corinthians 6, 9 to 10, that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Basahin ko po yung buong passage. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Kung nagpapatuloy yung isang tao sa ganitong kasalanan, it means that they are not saved. And ngayon, and this is the truth po, Christians can struggle with sins. Binanggit ko kanina, I'll say it once again, a Christian may struggle with lust or fornication, but he will repent. A Christian maaring struggling with stealing, but he will repent. Maaring struggling siya sa homosexuality, but he will repent. We may struggle with many sins that we have, but thanks be to God in Christ na hindi tayo identified with our sins. Baga, walang term na hindi po totoo yung term na merong Christian homosexual. Pero there is a Christian who struggles with the sin of homosexuality. He is not homosexual because he is not identified with his sin. Meron bang tinatawag na Christian professional liar o kaya Christian pathological liar? Hindi po yun nag-exist. Pero merong Kristiyano na struggling sa pagsisinungaling all the time. But, ito po, kung i-commit man niya yung sin of lying, stealing man yan, adultery, homosexuality, pero walang remorse, yung ganong tao cannot inherit the kingdom of heaven. So it is a double-edged sword for us, for our comfort and our warning.
So kaya po dito naman sinasabi sa verse 11, "And such were some of you." Past tense po yun, di ba po? Past tense. Nakaraan na po yun sa atin. "But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God." So dito po sa text, ganito yung mga taga-Corinth. Ito po yung context nila. "But they repented and they were saved." Kaya po yung falling away, hindi yun basta struggling with sin, kundi falling into, number 1, unbelief, and number 2, persistent sin. Na ito po yung warning sa bawat isa sa atin. Ngayon, meron namang illustration to help us understand this better from verses 7 to 8 ng Hebrews 6. So basahin ko po Hebrews 6, 7 to 8. "For land that has drunk the rain that often falls on it, and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burned." So let's take up itong illustration na binibigay sa atin ng passage. So tingnan natin yung land na binabanggit. Meaning po nito plain lupa. Kapag tumanggap yung lupa ng ulan, and syempre, masisikatan ng araw eventually. For sure, kung may nakatanim doon, tutubo yung halaman. So, lalo na kung halimbawa may bunga, o kaya halimbawa sa mga farm, okay yun sa mga farmer. And ganun din yung nangyayari kapag may genuine salvation. Nagbubunga yon ng good works, nagbubunga yon ng obedience, and fruits of repentance. Pero kung yung lupa ay nagbunga ng thorn, ng thistles, kahit pa tumanggap yon ng parehas na ulan ng ebanghelyo, that means nothing has changed. Kahit na sabihin natin na mayroong ulan ng ebanghelyo, still walang pagbabago, and it means walang salvation. And yung bunga ng impenitence in the heart is rejection ng Diyos. Ang Diyos yung mismong magre-reject. And sabi nga dito, "And the land will be burned by the justice of God." Now, for sure, hindi naman tinuturo dito ng author about agriculture lang. Kasi dito, pinapakita niya na kapag may katigasan ng puso na patuloy na namumuhay sa kasalanan, darating yung rejection ng Diyos. Na kung yung isang tao naliwanagan, let's take up everything that we have talked so far, naliwanagan, tasted salvation, shared in spiritual things, they enjoyed merely the Word of God, they witnessed miracles, pero pagkatapos nag-fall away into sin and unbelief, and ayaw nang magsisi, hindi siya maliligtas. Dahil sa simula pa lang, hindi na siya tunay na ligtas. In fact, sinasabi ng passage na to na imposible na yung mga naka-experience ng lahat ng blessings na to, na kung sila po ay mag-fall away into persistent sin and unbelief, impossible na sila po ay magre-repent. Bakit? Dahil tinalikuran na nila si Kristo. And it's as if para nakisama na sila doon sa mga nag-crucify and mga nag-mock sa Panginoong Yesus. And yun na po yung rurok ng hatred nila sa Panginoon. Kaya po, imposible na mangyari. Sabi nga po, di ba, Catechism, question 87, binasa din natin kanina, "Can those be saved who do not turn to God from their ungrateful and impenitent ways?" Ano po yung sagot? By no means. Pero ito naman yung titingnan natin. But the opposite is true. And ito yung pag-uusapan natin sa second point. Na true salvation is proven by persistent, thankful fruits of holiness and obedience. So dito natin may kita yung tunay na pananampalataya and at the same time yung bunga. And yung mga verses 7 to 8, itungkol po yan sa fruitfulness ng good land that receives the gospel. It will bear many fruit and it will please God. So ngayon, yung genuine na believer, hindi kailanman mawawalan ng salvation. Bakit? Dahil yung Diyos po mismo, yung may kapangyarihan to keep him from falling. Na kapag yung isang sinner po na tinransform na and binigyan ng new heart, unthinkable po, it doesn't make sense na ibabalik pa ng Diyos yung dati. And kumbaga,
Parang, kung ganun lang din parang nire-transplant yung old heart natin. Ano po bang characteristic ng old heart natin? Lahat tayo ay slave ng sin. So impossible na i-retransplant yun sa atin. Na hindi yun mangyayari, na hindi kailanman ide-deny ng tunay na believer si Kristo, nor sin without repenting, nor stop believing in Christ. Kaya dito po sa verse 9, so tinawag niya yung mga tunay na believers na beloved. So may term na ginagamit for them. And para sa mga false believer naman, anong tawag sa kanila dito sa passage? Tinatawag lang sila na they. T-H-E-Y. Dito sa verse 6. And ayun nga, inaddress nga yung mga Christians as the beloved. And pinaalalahanan sila ng writer ng Book of Hebrews na bagamat nagsasalita siya ng totoo tungkol sa mga unconverted, the one that we talk kanina sa first point, pero meron siyang confidence sa Diyos para dito po sa mas mabubuting bagay tungkol sa mga true believers. Diba sabi po ng writer, Hebrews 6 verse 9, though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things, things that belong to salvation. And ngayon naman, kino-comfort ng writer, ina-assure yung mga tunay na believer na para po sila ay magpatuloy sa journey nila bilang mga Kristiyano. Dahil sila po ay tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ang tanong naman is, ano yung mga fruit na dapat makikita sa kanila? Ano yung mga fruit na makikita sa atin? Mas mahalagang tanong yon para sa atin. And ito yung dinidiscuss din naman ng question 86. Atras tayo. Question 86 ng Catechism. Kung iniligtas na tayo mula sa mga kasalanan natin, ang tanong is that, what good works must we do? Na bilang pagpapasalamat sa Diyos, sabi dito, to praise Him, to assure ourselves of our salvation, so we must bear godly fruit for godly living. And ito po yung sinasabi sa verse 9. Case in point, mababasa natin sa ating passage still na ito po yung mga tinatawag na better things. Better things that belong to salvation. And kahit naman maraming signs of true Christians across many passages. So dito naman sa Hebrews chapter 6, tatlo po yung binabanggit. So tatlo yung binabanggit ng author. Una, love. Kita natin sa verse 10, for God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. Ano yung nagpapatunay na believer sila? Yung work or labor of love. So pinapakita nila yung pag-ibig nila kay Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga kapwa-believer. And ibig sabihin, naglingkod na sila noon sa mga kapatid as we can see in this passage, and patuloy pa rin po sila na naglilingkod sa kanilang mga kapatid. And ngayon naman sa atin, in applying to us, pinapakita rin natin yung pag-ibig natin sa isa't isa by, ano yung takeaway natin dito? By serving one another. Na kahit nga lang yung nakapila ka sa lunch, magbibigay ka lang ng paper plate sa kasunod mo. Magandang bagay na yun eh. It is serving to one another. O kaya pagtulong sa mga kapatid natin na kapag meron silang mga pangangailangan, o kaya yung pagdarasal para sa mga kapatid na mga nahihirapan, o kahit yung simpleng kada nagbibigay lang tayo ng oras sa isang tao. It is way of our labor of love para sa mga kapatid. Well, okay na gawin yon, pero dito sa context ng passage, mas mabigat yung kino-convey sa atin. Na may kita natin kung anong klase ng love yung tinutukoy dito. Na it wasn't just love because it was convenient. And ito po yung in-emphasize dito, na ang tinutukoy dito is yung self-sacrificial love in a very inconvenient way. And kahit sabihin na natin na ang panahon nila na sila ay nasa dangerous times. Ang big sabihin po nun, dahil sila po ay pinapersecute ng mga panahon na yon. Kaya kung ikaw ay tunay na Kristiyano nung panahon na yon, malaking temptation yung magtago. Pero mga kapatid, hindi sila nagtago. Dinalaw pa nila yung mga kapatid nila sa kulungan, and that was dangerous for them. Tama po ba? And sinasabi dito sa Hebrews 10:33-34, na maraming mga Kristiyano that were humiliated publicly
publicly na ginawa sa kanila. Ibig sabihin, publicly na nare-receive nila yung pang-iinsulto against sa kanilang mga Kristiyano. And hindi lang yon, meron ding acts of violence against them. Yun po yung nararanasan nila. And even, isipin niyo po yung na kinukuha, even yung mga property nila. And ano yung ginawa ng ibang Kristiyano? Nagtago ba sila? Hindi po. And sinasabi sa verse 33 that sometimes being partners with those so treated. Ibig sabihin, naki-identify sila sa mga kapatid na pinapersecute and even publicly shamed. So nagkaroon sila ng compassion sa mga nakakulong naman. Even sa mga taong financially ruined because of persecution. And ito yung pag-aaralan naman natin next Lord's Day, Lord willing, sa ating morning service. So still, kahit na gano'n yung nangyayari, sa gitna ng persecution, dumalaw pa rin sila sa mga kapatid sa kulungan. And ibig sabihin po nito is that nakiisa sila sa suffering ng mga kapatid. Pero ito naman yung paalala pa rin sa kanila sa Hebrews 13 verse 3 na alalahanin yung mga nasa kulungan as if na parang sila mismo yung nakakulong. And nire-remind din sila na alalahanin yung mga nagsasuffer na mga kapatid na parang sila mismo yung naghihirap. And marami sa mga Kristiyano yung gumawa nito during that time. And this was the evidence of their faith na ito po yung kanilang labor of love. Ngayon punta tayong history. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Nazi sa Germany, maraming mga tao yung tutol sa policy nila. And nakasympathize yung ibang tao sa mga Hudyo. Still meron pa rin. And still marami sa kanila yung ayaw silang tulungan. Gawa nga ng danger, nakalaki po nun. And pinili nila na wag bigyan ng refuge yung mga Hudyo. Kasi kung gagawin po nila, ma-identify sila, kakampi to. And pwede sila ma-persecute. Yun po yung sure. Pero still, may ilan po na tumulong. May mga tumulong pa rin nag-assist sa kanila. And ang consequence nga lang, pinadala din sila sa concentration camp. And isa po dito, and marahil familiar po yung name, si Corrie ten Boom. Sa isa po siya dito, nagkubli yung family niya ng mga Hudyo. Kaya lang, kinuha sila, dinakip sila, hinuli sila, pinahirapan, and kahit yung kapatid po niya, namatay sa kamay ng mga Nazi. Ngayon, balik tayo sa text. Mula sa history, tingnan natin yung text na marami sa mga Hebrew Christians yung natatakot. Pero pinakita nila, same as we saw from history, na pinili pa rin nila na ipakita yung love. Naglingkod pa rin sila sa mga kapwa Kristiyano na nagdurusa noong mga panahon na yun. It was a difficult time dahil dito nakilala sila bilang mga Kristiyano, na-identify sila, ito mga Christians to, pinersecute sila in the name of Christ. Pero ngayon, ina-assure sa kanila that God is not unrighteous. Ito yung paalala sa atin sa karakter ng Diyos that He is not unrighteous. Na nakikita ng Diyos yung love na yon na pinapakita nila, yung pag-ibig na handang magsakripisyo. And by the grace of God, He will reward it. Andun yung reward by His grace. And that is a mark of salvation. Kaya mga kapatid, we are called to grow in obedience. And kung tayo po we are not growing in our patience, forgiveness, kahit sa mga kapatid within this church, kahit hindi tayo willing to grow in our acts of kindness, paano po tayo mas magiging radical sa ating pagmamahal o pag-ibig sa kapwa natin? How can we be salt and light in this dark and decaying world? Ito naman po yung pangalawang fruit. Hope. Hope yung makita natin dito sa chapter 6, verse 11. Again, Hebrews 6:11. And we desire each one of you to show the same earnestness to have the full assurance of hope until the end. So, gusto ng writer ng Hebrews na ipakita sa bawat isa yung diligence, andun yung sincerity and intense conviction to the very end. Meaning, na huwag silang susuko sa pananampalataya. And ito po ay para matamo nila yung katuparan o yung fulfillment ng pag-asa nila na sinasabi din ng salita ng Diyos. And yung pag-asa po nila, may kita na kay Kristo, and in the future, may kita nila
sa heaven. So nais din ng Diyos na magpatuloy sila bilang mga Kristiyano. And that is a mark of faith. Perseverance. Never give up Christ. Yes, alam ko, na maraming tukso sa atin. Marami mang pleasures of this world na panandalian lang, sadya. Marami ring kasalanan, pero wala ni isa man sa mga yun na hihigit kay Kristo. Try it, we were left empty. It's only Christ. Kaya as we have our hope and perseverance, that is a mark of faith. And we are confident that only the joys of heaven are better than anything here, lalo na po dito sa mundo. Wala nang mas papantay pa kay Kristo at sa tunay na kaligayahan na matatamo natin sa langit. Pero kung tayo po mamumuhay na merong strength, na magiging matatag po tayo, not giving in from our sinful desires, we struggle against our sinful patterns in this world, yung reward of heaven is ours. And we can have our assurance of that. And tayo mga Kristiyano, kailangan nating i-cultivate yung tibay ng loob natin. Hindi on our own yung pag-asa natin kay Kristo na para sa pagdating niya, yung lahat ng pagtitiis natin, yung bawat pagtalikod natin sa kasalanan, and lahat ng mga enjoyment of every Christian things, na lahat naman ng po ito, even this worship service, a foretaste, na lahat po yun magpe-pay off. Lahat ng mga foretaste will have its reality in the future. And nawa, yun po yung magbigay po sa atin ng hope. Na even ngayon natatamasa po natin. So, walang saysay kung tayo po mag-give in sa kasalanan natin. Alam ko, marami tayong pinagdadaanan. Alam namin, dahil kami po yung nagka-counsel, yung bawat struggle ng bawat isa. Lahat po ng inyong mga iniisip, not reading over your minds, but yung lahat ng struggles ng bawat isa. And kailangan po nating tandaan na yes, pwede mang magbigay sa atin ng temporary pleasures yung mga sin na yun. Pero temporary is still temporary. Panandalian lang po yun Hahantong pa rin yun. If we do not repent, you'll be found out as unbeliever na eternal suffering yung pupuntahan. And kailangan po nating tandaan that Christian is marked by hope. Sa darating na panahon, when he knows that his perseverance will pay off by the grace of God. Kaya po, ang call sa ating mga kapatid, huwag po tayo mawala ng pag-asa because our hope is in our triune God. So punta tayo sa pangatlong fruit. We have love, hope. Pangatlo naman ay obedience. So verse 12, may kita natin dito, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. Well, related po ito sa hope. And kung kay Kristo lamang yung pag-asa natin, and sabi nga natin, yung aspirations natin in this life is heaven, nakatuon yung ating pansin pagtungo sa liwanag kay Kristo, then bibigyan tayo ng strength. Magiging matatag tayo sa pag-resist sa temptation. And called din po yun sa atin na maging matatag sa pagsunod sa Diyos, even unto death. E nung mga unang panahon, pinapersecute po yung mga Kristiyano, di ba po? Lalo na sa panahon ng Rome, and halos mawalan sila ng pag-asa during their time. Pero pinaalalahanan sila dito ng sumulat ng Hebrews na huwag maging tamad. Yun naman Tagalog ng sluggish kundi tularan yung mga faithful na mga nagtitiis na mga burdens nila dito sa lupa, that they will inherit the promises of God. And sa awa ng Diyos, hindi tinalikuran ng mga believers na to yung pananampalataya. Namatay sila and tinanggap nila yung pangako ng eternal life for them. So yung call sa atin is to imitate them. That we don't give up by the mercies and strength of God, that we keep on obeying. And this is real Christianity. Dahil ito po yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. That we are enabled to persevere because of the strength that Christ has won for us. Ibig sabihin po nun, yung basis natin is the active obedience of Christ. Ibig sabihin po nun na si Kristo ay naging masunurin hanggang kamatayan. Na hindi siya nagkasala,
Hindi siya umatras nung nagtungo siya sa krus and namatay siya para sa iyo and para sa akin. So kung tunay natin na nauunawaan yung kaligtasan, rather, kung tunay mong nauunawaan yung kaligtasan, that we are purchased not with corruptible things, but with incorruptible, then you will persevere in the end. And alam nyo, minsan, nangihina tayo, dumarating sa point in our lives na nandun yung weakness po sa atin. Tama po ba? Nagkakamali tayo, but ang paalala sa atin is that true love always redeems itself. And meron po tayong, para mas maunawaan natin, we have our illustration here again from history. Na si Thomas Cranmer po, na siya po yung first Protestant Archbishop ng Canterbury. Takot po siya mamatay. Natakot siya sa kamatayan kasi na-witness niya yung kung paano pinatay ng mga Roman Catholic yung mga kaibigan niya na sina Nicholas Ridley and Hugh Latimer. And dahilan naman nun is na tumanggi sila na i-retract o bawiin yung paniniwalang protestante nila. So kaya sa takot, ang ginawa is pinirmahan ni Cranmer yung recantation niya para bawiin yung sinasabi niya. Pero sa huli, dumating yung point in his life na nirecant niya yung sarili niyang recantation. And dahil po dito, siya po ay pinersecute. Dahil po sa kanyang pag-ibig kay Kristo, ito po yung tunay na pag-ibig. So he was led to be burned at the stakes. Kinadena siya sa kahoy, sinindihan yung apoy, and nung sinisindihan yung apoy, tinaas niya yung kanang kamay niya. Imagine, and nilagay niya sa mismong apoy hanggang sa maging abo yung kamay niya. And habang sumisigaw siya, "This unworthy right hand." Yun po kasi yung kamay na ginamit niya sa pagpirma ng recantation niya. So dito pinapakita sa atin, yes, merong mga naging kamalian si Thomas Cranmer. But true love always redeem itself. So yung mga tunay na ligtas ay magpapakita ng tunay na bunga ng kanilang kaligtasan. And ito po ay sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Pero yung mga hindi tunay na converted, even sa loob ng church, darating din yung araw na marireveal yung tunay na bunga ng buhay po nila. Pero po mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, kayo po ba ay tinutukso ngayon na talikuran yung inyong pananampalataya? And we pray, by the mercies and strength of God, make sure of your salvation. That we press on, that we choose to obey God, and make every effort in repenting. May the Lord be with us all. Amen. Let us all pray. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri po namin kayo dahil sa inyo pong biyaya na kayo po yung tumawag sa amin, kayo po yung nagligtas sa amin, and patuloy po kayo na nagsusustain through the preaching of your word, that you remind us, that you reveal yourself to the sinners such as us. And tinawag niyo kami, Panginoon, para sambahin po kayo. Nawa, may your word be received to take root, to bear fruit, and to lead us in joyful obedience. Kaya tulungan niyo po kami to preserve and persevere in this faith. Protektahan niyo po kami, Panginoon, to the evil one, and let your name be glorified in all we do until Christ returns in glory. In Jesus' name we pray. Amen.